Palaging sinasabi ni mama na matuto kayong alagaan ang mga sarili ninyo dahil kapag nawala ako ay kawawa kayo. Madalas ko siyang makita na nakatingala sa bintana, nakatitig sa malaking puno na parang may kinakausap. Napakamadiskarte ng nanay ko, maasikaso siya at napakaalaga sa aming mga anak, pero ang napapansin ko ay humihina na ang katawan niya. Hindi ko pa gaanong maintindihan ang mga pangyayari dahil bata pa ako noon, pero madalas ko siyang makitang umubo at sumuka ng dugo. Palagi lang ako nakatitig sa nanay ko dahil wala pa talaga akong maintindihan, pero parang may parte sa akin na sobrang sakit. Hanggang sa isang araw na sumigaw ang nanay ko at humingi siya ng tulong, nilapitan kami ng mga kapitbahay namin para buhatin si mama at dalin sa isang sasakyan. Ilang araw ko ding hindi nakita si mama, kaya nagtatanong-tanong ako sa mga kapatid ko, pero ang sabi nila ay nagpapagaling na daw. Hanggang sa isang araw na ginising ako ng ate ko at bakas sa mukha niya na seryoso at importante ang sasabihin niya sa akin. Pinaupo niya ako at niyakap. Dito niya sinabi sa akin na wala na si mama, pero bakit parang hindi ko pa rin maintindihan. Noong naiburol na si mama, doon ko lang nakita na ang mama ko ay wala na talaga.